Okay, good morning. Uh, this scenario is for ratings regarding competency 1 and competency 2. Competency 1 is carry out watch routine or engine room watch keeping procedures, and competency 2 is understand orders. But to effectively use simulator, meron tayong isang video regarding how to navigate simulators. Yun yung unang-unang dapat nyong panood para effectively makapag-navigate kayo sa simulator. Kung ano-ano yung mga parts na nakikita nyo dyan, ayan. Ano yung mga nasa taas na yan. Ayan, process directory, file directory. So you have to watch that video. So let us proceed with this scenario. Example. Air ventilation system. Sabi niya, air ventilation system is, ayan. So, number 40. Ayan. So, pindutin niyo yan. And then, start number 3, engine room exhaust fan. So, hanapin niyo yung engine room exhaust fan. Ayan. Then, sinabi niya, number 3, start niyo daw. So, start number 3. Ayan. Kasi iuutos naman yan sa inyo. Ang tanong na lang is, kumbaga, may message si Yoto sa inyo. Ang tanong is, naintindihan nyo ba kung anong gagawin nyo? Again, from process directory, proceed to 40, air ventilation, pindutin nyo yan, then look for engine room exhaust fan, and then number 3, start nyo raw, start. So, yun. Next is starting air system. So, yun yung mga keyword, starting air system. So, what you need to do is go to process directory again. Punta kayo dyan. Pindutin nyo. Hanapin nyo yung starting air. Starting air is number 59. Ayan. 59, pindutin nyo. So, you have here your air receiver number 1. And then, air receiver number 2. Ayan o, nakasulat o. Starting air receiver number 1 yan. Ito ay starting air receiver number 2. Ano ang order? Drain the accumulated water in the starting air receiver number 1 and number 2. I-drain daw natin yung tubig. Ayun yung tubig oh. Yung say na yun nakalagay 5. So, ibig sabihin may tubig. Ayan. So, i-drain natin yan. So, ito yung drain valve. Ito naman yung sa number 2. Para buksan yan, pindutin nyo yung mouse, left click. Para isara, right click. Again, bukas, left click, sara, right click. So, buksan natin. That is for number 1. Then, watch keeping. Doon papasok yung watch keeping. Ayan, bumababa yung tubig. Water content. So, we go to number 2. The same. And then, watch keeping again. So, syempre, kailangan yung bantayan kasi bababa ng bababa yung hangin pag hindi nyo sinarayan. Pag 0 na, close nyo na. Right click ng mouse. The same thing sa number 2. Pag 0 na, ayan. Nagbabago yung kulay kung napapansin nyo. So, nag-red. Ibig sabihin, wala ng tubig. I-close nyo na para hindi maubos yung hangin nung starting air receiver natin. Next order is change over starting air receiver number 1 to starting air receiver number 2. Pagpalitin nyo raw yung service from number 1, ilipat nyo sa number 2. So, paanong gagawin natin? Check natin. Nakita nyo yung barbulan ng number 1? Bukas yan. Ito, bukas din. Ito, bukas din. So, kung i-change over natin sa number 2, tingnan natin yung barbula ng number 2. Sarado. Sarado. At sarado. So, what we need to do is buksan muna natin itong number 2 para safe. Buksan natin. So, open. Again, left click pag open. Ito. Left click. Ito. Left click. Yan. Bago tayo magsara ng number 1. So, pwede na natin isara yung number 1. Yan. So,
So, sara na natin yung mga valve ng number 1. So, ayan. So, you have to be careful, ano? Kasi ginagamit din ito sa maneuvering system. Baka maisara nyo yung in-service bago kayo magbukas ng isa. May delikado yon. At hindi ito yun ang tamang procedures. Okay. Next. Fuel oil settling tank. Pag nag-duty tayo, dinedrain din natin yan. So, we go to process directory again. Hanapin natin yung fuel oil service tank and settling tank. Settling tank, sabi niya. Ayun, settling tank. Settling tank is 04, number 04. Ayan. So, pindutin natin yan. So, from time to time, habang nag-duty o watchkeeping, dinedrain natin yan dahil may mga tubig. Ayan. Napansin nyo, yung level ng tubig is 0.2 sa number 1 settling tank. Sa number 2 naman is 0.23 ang level. So, we need to drain. Sabi niya, i-drain mo yan. Sabi ng duty engineer, de-drain mo ngayon yan. Yan. Left click. Sa number 2, left click. So, habang umiikot kayo, yan ang mga dapat nyong ginagawa. But remember, huwag nyong iiwanan o kalilimutan kasi pag naubos ang tubig, anong kasunod? Langis na. That will go to your sludge tank. So, hindi dapat yun. So, effective watchkeeping, bantayan, huwag iwanan para makaiwas sa problema. So, mapapansin nyo, bumababa na. So, the moment na nag-zero, okay, sara nyo na yung barbula. Sara. Para ma-minimize yung paglabas ng fuel oil. Tubig lang kasi ang dapat na i-drain. So, again, sinara na natin. Next, main engine lubrication oil system. Sabi dito, mag-refill daw ng cylinder day tank until 0.8. So, cylinder day tanks. So, punta kayo ngayon sa process directory. Hanapin nyo yung about lubrication sa main engine kasi yon. So, that is number 12. So, pindutin nyo yan. Sa gawing kaliwa, bandang itaas ng monitor, makikita nyo, cylinder day tank. Ayan. Ang level niya ngayon is 0.5. Ang sabi, gawin nyo daw 0.8 meters. Gawin daw itong 0.8 meters. Kung mapapansin nyo sa taas, ayun yung cylinder lube oil makeup. Manggagaling sa cylinder storage tank. So, what you need to do is left click. Left click nyo lang itong bomba na to para umandar. Kasi motor naman yan. Ayun yung motor. Left click nyo. From here, magkakarga to here. So, effective watchkeeping again is bantayan nyo. Lalo-lalo na to. This is oil. So, okay. Ang sabi, 0.8. Gawin nyo raw 0.8. The moment na mag 0.8, para na ang bomba. Paano ipara? Right click. So, again, wala pa sa 0.8, kaya start uli natin. So, 0.72, 73. Yan. So, malapit na. So, 79.8. So, para na natin yung bomba. So, kita nyo, may space pa. So, another. What if, sabi ng engineer, refill mo raw yung DG-F1 freshwater expansion tank until 80%. 80 na naman. So, kargahan. So, process directory again. Pindutin nyo yan. Hanapin nyo yung diesel generator number 1, which is number 75. So,
Ang expansion tank nasa gawing kanan, itaas. Ayun, nakasulat, expansion tank. Ang level ay 49. So, 0.94. So, ang barbula pang peeling, ayun sa gawing itaas, nakasara. So, left click, gawin daw itong 80%, bantayan. Although na ito ay tubig lang, kailangan bantayan nyo to kasi pag nag-overflow ito, pupunta sa bilge well natin. So, hanggat maaari, iniiwasan natin yung masyado tayong maraming mga bilges. Kasi trabaho din natin yan, ipaprocess natin yan. So, effective watchkeeping is kung meron tayong kargahan, whether it is oil, water, or anything, huwag nating iniiwan. So, 78, 80. So, sara na. So, again pag sinabing, kargahan mo yung expansion tank natin hanggang 80. This is what you need to do. Go to page 75, diesel generator number 1, expansion tank, then kargahan nyo, yan ang barbula. And then wait until the level is okay bago nyo iwanan. Close the valve. What if number 2 naman ang sinabi? DG number 2 freshwater expansion tank. Again, you go to process directory. Hanapin nyo naman yung 2 which is number 75. Ayan. 76, sorry. Again, the same. Andun siya sa gawing kanan, gawing itaas. So, kargahan. Then, hintayin. Huwag nyong iwanan. Okay? $58. Ayan. So that's how we repeal the freshwater expansion tank. 68. 72. Okay. So, standby, close. What if ang sinabi naman sa inyo ay kargahan mo yung diesel generator number 1 lube oil sump tank. So, number 1, go back to process directory. Yan. Diesel generator number 1. So, kung papansinin nyo, parang madali naman. Pero wag nyong pagsasabay-sabayin kasi may pwede kayong makalimutan. And the moment na makalimutan nyo isang kinakargaan nyo, nag-overflow na. So, magkakaproblema kayo. So, this is your lube oil sump tank ng DG number 1. Kargahan nyo daw yan. So, ano ang level niya? Level is 30.96. So, asan ang barbula niyan? Ayan yung valve. Kargahan nyo raw until 75 ang level. So, left click, watchkeeping, until the level is 75%. So, mabilis lang yan. Kaya wag nyong iiwanan. So, standby. Pagka sa barbula, 60, 63. So, mapapansin nyo, ang bilis, diba? Kaya hindi nyo pwedeng iwanan. Kasi maliit lang yan. In reality, maliit lang yan tangkina. 75, close the valve. So, pagka-close natin, tumaas pa nga from 75 to 78. Kung natagal-tagal pa tayo, pwedeng mag-overflow yan. So, this is DG number 1, lube oil sump tank. So, what if sabi niya, kargahan mo rin yung number 2, DG number 2, lube oil sump tank. Babalik ka sa process directory. Pindutin mo yan. Then again, 76. 76. The same. So, sa ngayon, 66. So, what if sabi sa'yo, gawin mo 75. So, malapit na malapit. So, open this valve for filling. Then, standby ka lang. Huwag kang aalis.
Ayan, halos mabilis, di ba? Okay, close. So, 76. Okay? So, pwede mong gawin doon if you want na talagang medyo 74. Nakita mo yung 74, para mo na. Para hindi sumobra katulad nito. 76. Okay. And then next. But then again, ito ay mga ginagawin mo karaniwan pag inutos ng engineer sa'yo. Next is change over DG number 1 lube oil filter from number 1 to number 2. Yan. So, process directory. Yan. DG number 1. Yan. Again, change over daw yung lube oil filter. Ito yung filter. Ayan. 1, 2. Medyo delikado to, lalo na kung tumatakbo. Tulad ngayon, tumatakbo. Kaya, napaka-importante na under supervision kayo ng mga engineer nyo. So, change over. Oh, may alarma. So, tingnan natin. So, ayan. Yung pula na yan. Start air receiver number 2, pressure 22. So, anong gagawin? I-acknowledge nyo yan. Tapos maingay, pindutin nyo yung silence. Ayan, para hindi maingay. Then, puntahan nyo. Starting air receiver, process directory. Ayun, number 59, starting air system. So, ayan. So, bumababa, di ba? Ayan, bumababa. Bakit kaya bumababa? So, okay naman ito, di ba? So, anong pwedeng nangyari? Tingnan natin. Remote. So, hindi tumatakbo yung air compressor natin. Pwedeng yan ay i-local natin. Start. Ayun. Or, pwede na namang i-remote mo. Remote. Puntahan mo sa panel directory. Puntahan mo sa 102. Yan. Yan. Air compressor. O yun, hindi naka-auto. Pwede nating pindutin itong auto na to. Yan. Yan. I-auto natin yan. So, pwede natin pindutin ito, 59, para mabalik tayo doon sa page na yon. 59. Yan. So, ayan, umandar na ngayon. So, kaya umalarma. Kasi nga, hindi naka-automatic yung compressor sa taas ng control room. Naka-remote dito sa local, pero hindi na-acknowledge yung remote sa taas. Okay? So, we go back. Ano yung pinapagawa sa atin ni Tercero? So, ayan, nakita nyo, nawala na yung alarma. Just relax. So, that's the good thing about simulators. Marami kayong pwedeng matutuhan. Okay, sabi ni engineer, sige, cambio na natin yung lube oil filter ng DG number 1. So, need to go back to process directory. Diesel generator, 75. Be careful. Tulad sabi ko, you have to open muna yung isa. Buksan natin tong isa. Yan. Yan. Bago tayo magsara ng isa. So ito, okay naman ito. Kaya nga lang, ang problema, mas maganda to kung nag-change over ka pag walang load. Kasi what if may problema yung isang filter, hindi na bleed, pwede pa rin itong mag-low pressure. At magka-problema yung generator mo, especially during maneuvering. Hindi ito advisable. So, pinapakita lang natin ngayon kung paano ang proper changeover. Pero kahit na magawa mo itong proper changeover na to, what if nung naglinis ng filter, hindi na bleed to, pwedeng mag-drop yung pressure mo during changeover, magkakaproblema yung generator mo. So, for number 2, sabi niya, changeover mo rin daw yung number 2. Yan. So, changeover number 2,
So, paano naman mag-change over ng filter number 2? So, ganun din. Open yung naka-standby and then close yung close natin yung i-change over natin. Yes, sir? Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Okay. So, next. Sabi ni duty engineer, may tubig yung builds natin. Bombahin mo yung builds natin papuntang dirty builds water tank. Again, you go to process directory. Builds well, back. Pwede niyong pindutin yung back. Pag ganon. Yan. Hanapin natin yung builds well. Go to process directory again. Hanapin niyo yung 62 or builds well. Yan. So, mapapansin nyo, meron tayong engine room app. Ang level niya is 0.24. Engine room port. Ang level niya is 0.45. Engine room starboard builds well, 0.19. And engine room builds well forward, 0.22 ang level. So, buksan nyo to. Ito. Yan. Yan. So, 4. Tapos, you go to 63 kasi nandun yung dirty builds water tank. Or, pwede kayong magpindot dito o pwede kayong bumalik sa process directory. Then, you go to 63. Yan. So, ito ngayon yung dirty builds water tank. Dito natin ikakarga yung galing sa builds well. We need to open this valve. Left click. Go back to 62. Yan. Pindutin nyo lang to. Yan. And then, pindutin nyo yung builds pump. And then, i-auto nyo. Para pag wala ng laman, mamamatay ng kusa yung bomba. Okay? So, that is basically an engine room watchkeeping. And then, kumbaga, kung may order si engineer, that's how we execute yung order na yon. Kung naintindihan natin, alam natin kung saan natin pupuntahan, at alam natin anong gagawin natin, at alam natin ang mga dapat natin ginagawa at hindi natin ginagawa para maiwasan yung problema sa gwardiya natin. Okay, thank you.